Kahit matatanda na, ang kanilang hangarin na makatulong sa paglilinis ng ating kapaligiran ay hindi matatawaran. Sila ang Busilak River Rangers. Gaano nga ba kabusilak ang kanilang advokasya? Narito at inyo pong tutukan. Mahigit 400. Yan ang bilang ng ilog sa bansa ayon sa National Water Resources Board o NWRB. At ang bilang na ito, sapat upang mapagkuhanan sana ng malinis sa tubig. Ngunit, paano nga ba ito mangyayari kung karamihan ng mga ilog sa ating paligid ay napupuno ng basura? Kaya naman, ang nakilala namin na grupo mula sa Angono sa lalawigan ng Rizal, ginagawang lahat para patuloy na mapangalagaan hindi lamang ang iniingatan nilang ilog ngunit ang kalikasan. Sila ang Busilak River Rangers. Sa aming grupo na kami na maglinis. Tapos ngayon na nakita kami ng CRS after Ondoy. Kaya doon kami nagkaroon ng pangalan na Busilak kasi after Ondoy 2013 or 12 naglilinis na po 'yon. Ang mga hindi pa Busilak ang tawag sa amin. Parang kababaihan lang. Nagsimula kami sa 25 persons. Nagbo-volunteer po kami ng wala po kaming hinihingi ng anumang kapalit. Dito po sa amin bayan, nag-iikot po kami ang mga busilak na may puso. Nag-iikot po kami maglinis kung saan po ang mga kanal na barado. Doon po kami naglilinis sa mga bakantin lote na kailangan namin bulabugin ang mga lamok para po iwas peste sa mga tao, yung mga kagaya ng dengue. Kaya hindi po kami masyado naapektuhan sa mga ganon. Dahil na rin sa sarili nila ang pagsisikap, nakilala sila ng lokal na pamahalaan sa kanilang lugar at maging ang DNR o Department of Environment and Natural Resources. Kaya naman mas nakakakuha sila ng suporta, lalo na sa mga kinakailangang mga gamit sa paglilinis. 2019, September 2, na po kami ng DNR. Kaya anuhan namin na River Ranger, dinugtungan namin ang Busilak. Kasi po kami ang mga Busilak na mapalad na nakuha ng DNR para dito sa mag-maintain ng kalikasan dito sa Angono. Po, nagbibigay po sila ng mga gamit, kagaya ng guantes, bota, daspan, yung mga pangangailangan po namin. Minsan yung mga parmerienda, kasi yun lang naman ang namin, pero wala po kaming sahod na inaasahan. Kasi voluntary nga eh. At sa pagbisita ng Responde Team, nasaksihan namin ang voluntaryong trabaho ng kanilang grupo. Bit-bit ang kanilang mga panlinis, tulad ng kalaykay, karet at mga sako. Sumakay sila sa maliit na bangkang ito para tumungo sa target nilang linisan ng umagang yun. Simula na ng trabaho, ang mga basurang lumulutang agad nilang inipon at kinuha. Hakot dito, hakot doon. At para mapanatili hindi lamang ang kalinisan, ngunit maging ang ikaayos na kanilang pinagkukunan ng kabuhayan. Inaalis din nila mga water lilies na napapadpad sa kanilang ilog. At para matiyak na makuha ito lahat, kinakailangan pang lumusong sa ilog ang isa sa kanila. Habang ang iba naman, agad na dadakutin ang mga ito at itatabi. Tinatapas din nila ang mga nakuhang water lily para hindi na ito muling tumubo pa. Habang tinitiyak na ang mga basurang nakadikit dito ay nakukuha nila. At kahit nasa kalagitnaan ng sikat ng araw, dire-diretso lamang sa pagtatrabaho ang mga miyembro ng kanilang grupo. Kapansin-pansin din na karamihan sa kanilang grupo ay may edad na, pero hindi natitinag sa paglilinis at pag-aakot ng mga basura. Ang Busilak po namin dati, wala pang pandemic, ay nasa 700. Kasama po ang 40s na mahabang parang, umabot po kami na 1,000. Tapos ngayon ay nagkaroon ng pandemic, bali bumaba dahil ang mga seniors, PWD, pina-stop muna sumama sa amin sa paglilinis.
Ngayon, ang ano na lang namin, active, nasa 300 po. Ang Busilak na may puso po ay 5 area. Kumbaga sa 5 barangay. Pagkasama ang Mahabang Parang, nagiging 6. Yun po yung ano namin, nakaalat sa amin na assignment sa araw-araw. Sa weekly, hindi ko maaano kasi, ano po yun 3 klaseng basura po kasi ang inaano namin, bio, non-bio at saka residuals. Minsan nakakakuha kami ng 90 sa isang araw na bio. Mas mababa naman ang non-bio, nakakakuha po kami ng 60. Tapos ang residuals po ay nakakakuha po kami ng 10, 20, 30. Yun po ang marami po. Yun po ang ano. Pero ngayon nag-lessen na ang aming basura. Isa si Marilyn sa kasakasama ng grupo simula nang ito ay mabuo. Siya naman ang leader ng Busilak River Ranger sa Barangay San Roque. Papakinggan ko po ang Busilak. Tapos, nung nalaman ko po na ganun, na masaya, kaya po, nagsikap po ako na makilala sila. Wala pang Busilak ang San Roque. Kaya iyon, sabi niya, gusto mo, magbuo ka ng sayo. Tapos sabi niya, magbuo ka muna ng 20 katao. Yun naman, tapos nagsimula ako nagbuo ako ng 20 katao. Ayun, napasama na kami sa kanila. Okay naman po kasi masaya naman po Lalo na yung Busilak namin na na tuwing Sabado. May clean up kasi kami tuwing Sabado sa Busilak Lahat po per barangay, sama-sama po kami naglilinis. Kanya-kanyang grupo, kanya-kanyang barangay, kung saang area ka. Tapos nasaan yung kwentuhan, nasaan yung tawanan, ganon. Yung tulong na nakatulong ako na maging malinis ang ilog namin. Tapos nandoon yung masaya kami. At bagamat isang mananahi, si Marilyn naglalaan ng oras para matiyak na lagi siyang present sa mga gagawing aktibidad ng grupo. Gustong-gusto ko nga po lalo na yung sumasakay kami ng bangka. Tapos sinasalok namin yung yung mga basura. Masaya naman po. Ang pangit lang po habang kami, naglilinis kami ng ganyan, may humahagis po. Minsan po nahagisan ako yung basura na may mabaho. Yun po, buti na lang po hindi tumama sa mukha ko, diyan lang po sa gilid. Yung nakakatakot na experience ko, yung sabi may ahas. Sakto naman na medyo malapit ako doon. Ang laki ng ahas. Di pag sabing ahas, nakita ko yung ahas, karipas ako ng takbo kahit na kasi aakyat pa kami may hagdan. Talagang as in aakyat na ako ng hagdan. Kasi ang laki ng ahas, nakakatakot talaga. Hindi, tuloy-tuloy pa rin kami kasi nga, grupo kami masaya kami At sa kabila ng mabuti nilang hangarin na rumisponde sa kalikasan, hindi pa rin sila nakaliligtas sa pangungutya ng iba. Kaya naman si Daisy, naiyak na lamang sa madalas nilang maranasan tuwing naglilinis sa mga ilog. Gusto ko kung makikita nila itong aming ginagawa. Gayahin nila kami. Kasi lagi kaming top performer po ng aming bayan. Ang akin lang, wag nila kaming bulihin. Tumulong na lang sila, dapat nga tapat mo, linis mo Hindi Andiyan kami naglilinis, sana wag na nilang gawin. Yung nandyan kami naglilinis, binabastos kami. Sana, kahit naglilinis kami sa ilog, matuwa sila. Wag nila kaming kutsain. Pag may mga ano ba yan, mabaho. Kami nga, nasanay na kami. 4 years na, almost 4 years na kami sa DNR. Yung amin talaga maintain sa ilog. Sa kabila ng mga ito, si Daisy at ang grupo nila hindi magsasawang ipagmalasakit ang kalikasan. Yung amin ambag talagang napaka-swerte. Napapaliguan na nila ng mga bata.
yun sinasabi nila nung araw na napapaliguan daw. Tapos nagkaroon ng napakarumi kasi ang coliform bacteria namin ay napakataas. Tapos ngayon, nabawasan naman kahit papano doon sa aming paglilinis. At saka yung mga isda, nakakatuwa na marami yan. Pag iba ang kulay ng ating ilog, marami yan dyan nangingisda. Tapos hindi lang sila, kami din nakakasaksi kasi nakakakuha sila na ano ko pa ngayon, na ibablog na marami talaga, minsan 15 kilos. Ano lang nila yan, kinakapa, kinukuha lang sa ilalim ng ano. Proud po ako na isa lang kaming pangalaga ng kalikasan. Kung ang ibang tao hindi kami na-appreciate, kami proud po kami. Ang simpleng pagbubulsa ng mga balat ng candy o pagtatapon ng anumang klaseng plastic, malaking bagay para makatulong tayo sa pagpapanatili ng kalikasan ng ating kapaligiran. Kaya naman, may tuturing na busilak ang puso ng grupo ng Angono River Rangers. Dalang bawat paglilinis nila sa bawat sulok ng ilog sa Angono, nagpapatunay na kaya nating gumawa ng paraan para respondihan ang ating kalikasan. Kami ang Busilak River Rangers, Certified E-Responder. Mga kababayan, salamat po sa inyo pong pagsubaybay sa Responde Mata ng Mamamayan. Para mapanood pa ang iba pa naming pagresponde sa ating mga kababayan, i-click lamang ang subscribe button at i-follow lamang ang Net25 social media pages at Net25 TV.